Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo, sa DZAS 702, o di kaya ay nanonood sa YouTube o sa Facebook, welcome po kayong lahat sa aming pananambahan ngayong hapong ito. Bilang tawag sa ating pagsamba, basahin po natin ang mga awit 92 verses 1 to 3. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Sa tugtugin ng panugtog na may 10 kawad at ng alpa at sa matunog na himig ng lira. Tayo po ay manambahan sa Kanya. Happy Grandparents' Day to all the wonderful lolas and lolas of GCF. We just wanted to take this opportunity to honor our very own grandmother. Some of you might know her as Zenny Diambeng, or Tita Zenny, or Momsi, as we call her. So all in all, Momsi has 11 of us. 11. 6 who are based here in the Philippines, that includes us, and 5 more who are based in the States. As a lola, Momsi, she's just the most supportive. She's the best. She doesn't miss a soccer game for the boys or a moving up day, graduation, school play. She's always there to walk with us on stage, to take pictures with us, and just to tell us that she's so proud of us. No matter what the occasion is, whether Momsi has a meeting or whatever, she will cancel her plans to be there and support us. Like when our parents can't be there, whether they have something to do with work or anything, Momsi is there to support us and just cheer us on no matter what the occasion. One of the greatest lessons I've learned from Momsi, out of the many, many lessons she's taught me through all our kwentuhans, I think the most important one is definitely that nothing comes without hard work. For sure, Momsi did not have the easiest life, raising 5 kids on her own, having to hustle her way through the harsh world as a single mother. I think she really showed me that nothing comes without hard work. And with hard work, you reap the fruits from that. So that's definitely the lesson that I learned. Yeah. And Momsi also taught us, that family should come before everything. Everyone who knows her knows that she's a really busy person. She's very involved in her business, but she never fails to make time for her family. And even with the pandemic right now, she still takes time out of her day to call us or to send us a message on Facebook. So, yeah, she taught us that no matter what you're doing, family should always be a priority. Yeah. There was one Sunday in particular that I was sitting next to Momsi in the service, and the choir was singing, "Great is thy faithfulness." And Momsi whispered to me and she said, AJ, that's my life song. Wow. And I was surprised because, like Kuya TJ said a while ago, she didn't have an easy life. She had to raise 5 kids on her own, and they really didn't have very much. So, it was a reminder for me that even when we face a lot of challenges and hardships, we can always remember God's faithfulness. Yes. Because He's always faithful. And I see that in the way Momsi lived her own life. Out of the many memories that we shared with Momsi, I think AJ and I can agree on that. The most memorable are definitely when we're traveling. That's because Momsi never stops talking about her adventures around the world. So to be able to share that with her, like the time we went to San Francisco, it was just me, AJ, our other sibling CJ, and her. That was definitely one of the most memorable times of our lives, definitely, to be able to spend those moments with Momsi.
Yeah, everything's always more fun for us when Momsy's there. She's not so much a lola actually. She's more of like your cool tita, something Yeah. like that. For sure. Yeah. So again, we just wanted to say Happy Grandparents' Day to all the grandparents at GCF. We appreciate you and everything you've done for your families. Mhm. To Momsy, we love you so much, and we hope this kind of serves a reminder to you that you mean so much to our family. So I'm TJ Tiambe, And I'm AJ Tiambe. and to all the wonderful grandparents of GCF, we would like to wish you a happy Grandparents' Day again. And we hope that you're reminded of how much of a blessing you are to all of us. Mga kapatid, tayo po'y dadako sa ating panalangin komunidad at sama-sama po tayong mananalangin sa ating Diyos. Ang sabi sa mga awit 121, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan, mula sa panahong ito at magpakailan pa man. O Panginoong Diyos na aming Ama sa kalangitan, marami pong salamat sa pribilehiyong ibinigay mo sa amin na tumawag sa iyong pangalan at manalangin sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ang pribilehiyong ito ay nakamit namin dahil ipinagbuklod tayo ng sakripisyo sa krus ng Panginoong Hesukristo. At dahil siya ang nagsilbing tulay sa ating pakikipag-ugnay, kami ay mayroong pribilehiyong manalangin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo ng pananalangin sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa aming pong paglapit sa inyo, Banal na Ama, talos namin ang aming mga pagkukulang sa iyo at ang layo ng aming kinalalagyan dahil sa aming kasalanan. Kaya nga, Panginoon, sa panahon na ito, kami ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa iyo at lahat ng gawain naming masama, sa kaisipan man, sa aming mga puso, at sa aming mga paggawa. Inilalagak namin lahat sa iyong paanan, ang aming mga pagkukulang sa iyo. Ipinangungumpisal namin, Panginoon, ang lahat ng ito. At salamat din, O Diyos, sa kapatawaran na iyong itinitiyak para sa amin. Dahil sinabi mo sa iyong salita na kung kami ay aamin sa aming mga pagkukulang, kayo po ay magiging tapat at makatarungan na magpapatawad sa aming mga kasalanan at maglilinis ng aming kasamaan. Marami pong salamat, O Diyos, sa kapatawaran na iyan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong proteksyon sa amin. Sa aming paglabas at paglakad, sa aming pagpasok sa trabaho, pagpunta sa grocery, sa aming pong pagpunta sa bangko o sa mga ibang mga lugar na kung saan kami ay may mga transaksyon o gawain, kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng proteksyon sa amin. Salamat at hindi kami nagkakasakit katulad ng iba. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng katawan na aming tinataglay. Sa panahon ng pandemya, Panginoon, itinuturing namin ito na isang espesyal na biyaya na nagmumula sa iyo. Tingnan mo nga, Panginoon, ang lahat ng aming mga puso
sa aming pananalangin sa oras na ito. Inilalapit namin, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Ang aming ekonomiya ay tumigil na at hindi na nagpapatuloy ang paglago. Bagkus, Panginoon, ay nakakakita na kami ng recession na malalim na. Dahil dito, Panginoon, ay marami ang nawalan na ng trabaho, marami ang nagsara na ng negosyo, at marami pang nagsasarang mga negosyo dahil sa kakulangan ng aktibidad sa aming ekonomiya. Kayo po ang gumawa, Panginoon, ng paraan upang manumbalik ang sigla ng aming ekonomiya. Kayo po ang may hawak ng pandemyang ito at kayo din po ang magbibigay ng solusyon sa aming ekonomiya at sa aming bansa. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming mga pinuno, ang aming Pangulo, ang Vice Pangulo, ang lahat ng kanilang kabinete, ang mambabatas, ang mga nasa hudikatura. Dinadalangin namin ang mga pulis, ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang mga kawani ng mga local government unit. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa kanila upang sila ay mamahala ng maayos at naaayon sa iyong kalooban para sa amin. Kayo din po, Panginoon, ang magpakita sa kanila, magpamalas sa kanila ng inyong presensya upang sa kanilang paglilingkod sa bayan, Panginoon, sila ay tunay na maging lingkod mo. Sila ay tinawag mo, Panginoon, upang paglingkuran ang iyong bayan. Kaya, Panginoon, idinadalangin din namin na sila ay maging mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. O Diyos, idinadalangin din namin ang aming kapatiran, ang Green Hills Christian Fellowship. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga gawain, ang pangangaral ng iyong salita, ang pamamahagi, Panginoon, ng iyong ebanghelyo, ang mga growth group at fellowship group, Panginoon, na hanggang sa ngayon ay itinutulot mo na kami ay magkita-kita at makipag-ugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng teknolohiya. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinigay sa aming kapatiran. Kayo nga po, Panginoon, ang magbigay kaaliwan sa mga miyembro namin na namatayan na ng mga mahal nila sa buhay dahil sa COVID-19. Kayo din po ang magbigay kagalingan doon sa mga nahawa na ng virus na ito. At sa mga panahon na ngayon ay nasa banig ng karamdaman o kung minsan pa, o Panginoon, ay nasa bingit ng kamatayan. Kayo ang magpapagaling sa kanila, O Diyos, yan ang aming paniniwala. At kung inyong loloobin, Panginoon, ang kanilang kalakasan ay manunumbalik sa kanila. Nawa, O Diyos, ang kanilang paggaling ay maging para sa iyong pagpupuri at para sa iyong kalwalhatian. Panginoon, sa natitirang mga bahagi ng aming pananambahan ngayong hapong ito, kayo po ang magpala ng bawat sangkap upang ang lahat ng aming gagawin, lalo na ang pag-aaral namin ng iyong salita, ay maging karapat-dapat at kanais-nais sa inyo. Nawa, Panginoon, kayo ay matuwa sa aming pananambahan ngayong hapong ito. Ibinabalik namin sa iyo lahat ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon naman, mga kapatid, tayo ay dadako sa pagbasa ng kasulatan ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay nasa mga awit 92 verses 12 to 15. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid, siya ay aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya.
Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Magandang hapon muli, mga kapatid. Tayo naman ngayon ay dadako sa salita ng ating Panginoon at pag-aaralan po natin ang mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayong hapong ito ay ang pamumunga ng katandaang matuwid. Ang pamumunga ng katandaang matuwid. So sa Psalm 92 po verses 12 to 15. Bago ang lahat, isang mainit na pagbati sa ang ating pinaabot sa mga lolo at lola ng ating kapatiran. Lahat ng nanonood ngayon o nakikinig, kung kayo po ay lolo at lola na, ay binibigyan namin kayo ng dangal at ng karangalan sa hapong ito at ipinagdiriwang namin lahat ang inyong katandaan. Opo, huwag niyo pong masamain po yon kung kayo po ay lolo at lola sapagkat napaka-importante po ng inyong buhay sa lahat ng aming mga buhay sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay matagal nang dumadaloy sa inyong buhay. Ang araw na ito ay itinakda para sa inyo, kaya't hayaan ninyong ipanalangin ko kayo ng saglit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo pong nakakakilala sa aming mga lolo at lola sa aming kalagitnaan. Basbasan niyo nga po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa kanilang natitirang buhay. Pahabain niyo pa, Panginoon, ang kanilang pamumuhay sa aming kalagitnaan sapagkat mahal namin sila at importante sila, Panginoon. Mahalaga sila sa aming kapatiran, sa aming mga pamilya, sa aming mga kamag-anakan. Kayo po ang magbigay ng patuloy na katapatan sa kanila, sa kanilang paglilingkod sa iyo. At nawa, Panginoon, kung sila ay may mga sakit-sakit o di kaya ay mga nararamdaman sa kanilang katawan, kayo po ang magbigay ng lunas sa mga ito. Kayo ang aming Diyos na aming pinagpupuri dahil sa buhay ng aming mga lolo at lola sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, Happy Grandparents' Day po sa inyong lahat. Mabalik po tayo sa Psalm 92. Ang salmong ito ay isang awit para sa araw ng Sabat. Ayon sa panimula, doon sa panimula ng salmo sa umpisa. Ito ang araw ng kapahingaan ng bayang Israel, ang Sabat. At araw din ng kanilang banal na pananambahan. So, kumbaga sa atin, ito ang linggo nila. No? Ang sabi sa Leviticus 23:3, 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain, ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Leviticus 23:3. Mayroon silang inaawit na salmo, araw-araw, nakasabay ng pang-umagang sakripisyo at panggabing sakripisyo. Kasi ganun po ang sinasabi ng batas. Meron po silang inihahandog na hayop sa umaga para sa kanilang mga kasalanan at meron din silang inihahandog sa gabi. At sa tuwing naghahandog sila, sa umaga at sa gabi, merong isang salmo na kanilang inaawit. Pagka-Sabat po, ang kanila pong inaawit ay Psalm 92. Yan po ang sinasabi nung introduction na inscription dito sa salmong ito. Hindi po nakalagay kung sino po ang may akda, pero ang sabi ng marami baka po si David sa kanyang katandaan. Ang tema ng salmong ito ay ang soberenyang pamamahala ng Diyos ayon sa verse 8. Sa verse 8, yun po ang gitna ng salmo at pinakapunong talata. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman, o ang pinakamataas, o ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At dahil sa kanyang paghahari sa lahat, malaya ang kanyang bayan, malaya ang mga nananambahan sa kanya na maging matuwid na katulad niya. Inilalarawan ng salmong ito ang mga katangian ng mga matuwid at nananampalataya sa isang soberenyang Diyos. At dahil araw ng mga lolo at lola ngayon, pag-aaralan natin ang huling 4 na talata nito na may mahalagang mensahe hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat po.
Makikita natin dito ang paglago ng matuwid, ang sikreto ng paglago ng matuwid, at ang pamumunga sa katandaan ng mga matuwid. So, tatlong bagay po. So, yung una po ay ang paglago ng matuwid. Ito po ay makikita natin sa verse 12. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Madalas gamitin ang puno bilang larawan ng mga matuwid o ng mga nananampalataya sa Diyos sa lumang tipan. Sabi po sa Psalm 1:3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Psalm 1:3. Sikat na sikat po yung salmong yan. Sabi naman sa Psalm 52:8, ngunit ako'y gaya ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Nagtitiwala ako sa tapat na pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Ito po ang sinasabi po sa Jeremiah 17:8. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinatanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ganyan daw po ang matuwid ayon sa lumang tipan. Ang puno ng palma ay isang karaniwang puno sa gitnang silangan na malakas mamunga at masasarap ang bunga nito. Ang prutas po nito yung tinatawag nating dates na matamis at sikat na pampasalubong ng mga turista na nagpupunta po roon. Mayabong ang puno na ito. Kahit na sa tuyo at hindi ka nais-nais na klima ng bayang Israel at ng gitnang silangan. Gayun din ang mga nananalig sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Sila ay maunlad at mayabong kahit na sa gitna ng maraming matinding pagsubok at paghihirap sa buhay sa maraming mga taon ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Ito ay dahil naranasan na nila ang tiyak at ganap na pakikiramay at kaaliwan ng Diyos sa kanilang buhay sa tuwing sila ay nakakaranas ng paghihirap at pagsubok. Hindi sila basta-basta nanlulupaypay. Sila ay matibay, sila ay malago, sila ay mayabong. Ang kanilang buhay po ay may katapatan. Ang sedro ng Lebanon ay sikat na sikat sa lahat ng mga nagtatayo ng mga matatayog na gusali sa gitnang silangan o sa palasyo ng Israel, halimbawa. Ito po ang ginamit sa pagtayo ng pamamahay ni David, yung kanyang palasyo. At ginamit din nung tinayo ang unang templo ni Solomon. Ito ay kilalang mataas, matayog, matibay, at matatag. Yan po ang sedro ng Lebanon. Gayon din daw po ang mga anak ng Diyos na umaasa sa kanyang kalakasan. Habang humahaba ang kanilang buhay at nadadagdagan ang kanilang gulang, lalong tumitibay at tumatatag ang kanilang kaugnayan at pananambahan sa Kanya. Ang kalakasang inilalarawan dito ay hindi kalakasang pisikal. Sapagkat maraming Kristiyano at mananampalataya ang nanghihina at nagkakasakit sa kanilang pagtanda. Siguro ang isang kakaiba ay si Moises. Ang sabi po ng Biblia, hindi siya nakaranas ng panghihina hanggang sa mga huling araw ng kanyang buhay dito sa lupa. Kakaiba po siya. Pero marami ay katulad ni Haring David na nanghina at nagkasakit na, alam niyo yan, nang siya ay tumanda na. No? Hindi na siya lumuluwas sa mga digmaan, hindi na siya nakikisali sa kanyang mga kawal, siya po ay naninirahan na lamang sa kanyang palasyo. Ang kalakasan ng mananampalatayang matuwid ay espiritual. Ito po ay espiritual na kalakasan
na inilalarawan sa atin dito na parang palma at parang sedro ng Lebanon. At ito ay nagmumula sa Diyos na siyang nananahan sa kanila at nagpapasigla ng kanilang kalooban. Yung pong kalakasan yun na nasa loob ng ating kaluluwa ay nagmumula sa Diwang Banal na siya namang nananahan na sa atin ngayon na mga mananampalataya kay Kristo. Ang sabi ni Pablo sa pangalawang Korinto 4:16, 2 Corinthians 4:16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, sabi dito. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ganyan po ang tumatanda sa pananampalataya, no? Nagiging parang palma, nagiging parang sedro. Matagal, matibay sa gitna ng pagsubok. Matatag, matibay sa haba ng panahon. At habang sila ay tumatanda, sila ay lalong lumalakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat humahaba din ang panahon ng kanilang karanasan sa Panginoon. At nararanasan nila araw-araw ang katapatan at ang pagmamahal ng Diyos. Makikita natin to sa iba nating mga lola at lola. So ako po ay pinalad na magkaroon ng lolo at lola na nasa Panginoon. Ang aking pong lolo sa mother's side, ang nasirang Judge Paulino Marquez, no? Ay si Pastor Paulino Marquez din po ng Yemilif Church. Siya po ay naging pastor ng aming home church sa Tambo, sa Parañaque. Kung saan din naman naglingkod bilang pastor ng mahabang panahon ang aking ama, si Pastor Ned o Bienvenido Sebastian, na lolo ng mga anak ko. No? So pagpapala po ang ganyang klaseng mga matatanda sa ating kalagitnaan. Sapagkat nakikita natin ang katapatan ng Diyos sa kanila sa mahabang panahon. Sa mga karanasan nila sa buhay na kahit sila ay naghirap, sila ay dumanas ng sakit, no, patuloy ang kanilang pananampalataya sa Diyos at ang kanilang paglilingkod sa Kanya. Ano ang sikreto ng ating mga lolo at lola sa kanilang paglago, sa kanilang pagtanda sa pananampalataya? So nakita na natin ang paglago ng matuwid. Kahit sila ay matanda na, sila ay nagpapatuloy sa gitna ng kahirapan kung minsan, at sila ay matatag at matibay katulad ng sedro ng Lebanon, na nagiging sandigan tuloy o kung minsan haligi mismo ng ating mga karanasan bilang mga anak nila at mga apo nila. Ano ang sikreto? Yun po ang pangalawang katotohanan ng ating makikita ngayon. Ang sikreto ng pag-unlad ng matuwid. Ang sikreto ng pag-unlad ng matuwid. Sabi sa verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Ang sikreto ay ito, ang tapat at malapit na kaugnayan nila sa ating Panginoon. Ito ang ibig sabihin ng mga katagang sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon at lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Ang ibig po sabihin nun ay ang presensya ng Diyos. Sila ay laging nasa presensya ng Panginoon. Hindi lamang po yung lingguhang pananambahan at pagpunta sa bahay dalanginan. Hindi lamang po yun, kundi yung pang-araw-araw na pakikipag-ulayaw at kaugnay nila sa Panginoon sa kanilang buhay. Sa unang salmo, binasa natin kanina ito, na yung taong mapalad, sabi doon, ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Sabi sa Psalm 1 verse 3. Sabi sa Psalm 1 verse 2, no? Ito ang ibig sabihin nung siya ay nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang sabi sa Psalm 1 verse 2, dahil nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Mga salita ng Diyos, mga kautusan niya, ang kanyang kagalakan.
at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Madalas nga sinasabi ko sa mga kabataan, pagka hindi araw, gabi. Pagka hindi gabi, araw. So, gaano kadalas nyo dapat basahin ang Biblia? 24/7 po. Yung po ang sinasabi dito sa Psalm chapter 1 verse 2. Yun po ang ibig sabihin ng siya ay nakatanim sa bahay ng Diyos. Siya ay nasa presensya ng Diyos palagi sapagkat ang kanyang kagalakan ay ang kautusan ng Diyos. Kagalakan niyang basahin, kagalakan niyang sundin ang kautusan ng Diyos. Kaya ang regular na pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos ay kasama sa pagiging nakatanim sa bahay ng Panginoon. Kasama po yun. Hindi lamang po yung pagdako sa kapilya o sa church every Sunday po. Hindi po yun. No? Pero natatandaan ko nga po ang aking lolo't lola dahil wala naman pong ibang libangan siguro noon. No? Kundi radyo o nung nagkaroon ng TV, no? Inabot ko pa po yun nung ang TV po ay black and white lang. No? Ang lolo't lola ay parang ang kanilang tambayan, kumbaga, ay ang kapilya, no? Ang church. Naroon sila, kasama nila yung ibang mga kabataan, mga miyembro ng Bible study group nila, no? So kahit hindi linggo, doon po sila nakatambay. So para silang nakatanim sa bahay ng Panginoon. Ngunit ang ibig sabihin talaga noon mga kapatid, ang kanilang buhay ay laging nasa presensya ng Diyos. Sabi ng mga awit, 119 verses 97 to 100. Alam niyo, in Psalm 119 po, no, napakaraming verse po niyan. Yan po ang pinakamahabang kabanata sa buong Biblia at iisa lamang po ang tema ng kabanatang yan. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Ang sinasabi po sa verses 97 to 100, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakakatanda, sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita. Ganyan po ang buhay ng isang matuwid na mananampalataya sa Diyos. Siya ay laging nasa presensya ng Diyos at siya ay laging nasa salita ng Diyos. Sa matapat na pagdalo sa pananambahan ng Diyos, makakarinig tayo ng kanyang salita. No? Kung kayo po ay tapat na dumadalo sa ating pong pananambahan, ang pinakamahaba pong bahagi ng ating pananambahan, siguro po nahalata nyo na, lalo na po kung pag akong nangunguna at nagtuturo, ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ang pinakamahaba. Hindi dahil sinasadya naming maging mahaba o dahil gusto lamang naming magsalita, kundi yan po ang kalagitnaan ng ating pananambahan. Ang pagbibigay patotoo sa kagalingan ng Diyos, kanyang kapangyarihan, kanyang kadakilaan, sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng kanyang salita. Na kanyang revelasyon sa atin ng kanyang pagiging Diyos. Kaya kailangan natin itong importanteng bahagi na ito sa ating pananambahan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nasa Matthew 4:4 po yun. At yan po ay sinitas niya mula sa Deuteronomy 8:3. Ang ating Diyos ay nangungusap sa atin araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang ating kaugnayan sa kanya ay lumalalim kapag tayo'y tapat na nag-aaral at sumusunod sa kanyang salita. Yan ang sikreto ng mga umuunlad sa Panginoon. Ang kanilang pananahan sa kanyang presensya at pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Pangatlo po, ang pamumunga sa katandaan ng matuwid.
So alam na natin ang paglago at pagunlad ng matuwid, ang sikreto ng kanilang paglago at pagunlad. At ngayon, tignan natin ang pamumunga sa katandaan ng mga matuwid. No? Verses 14 at 15. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ang dagta ng dagta at kasariwaan. Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid, siya'y aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Bukod sa pagiging maunlad at matatag, ang mga matuwid ay patuloy na namumunga hanggang sa kanilang pagtanda. At ang mga bungang ito ay patuloy na magbibigay ng papuri sa Diyos na siya namang nagbibigay sa kanila ng kalakasang espiritual. Mga kapatid, ang puno po, alam nyo, pagka medyo matanda na at malapit na mamatay, dahil natutuyot po. So yung kanyang dagta sa kanyang bark, no? Pagka medyo sinaksak nyo ng kutsilyo at inuka nyo, yung dagta na makukuha nyo, tuyong-tuyo na. Yun ang alam nyo na ang isang puno na natutuyot na at kulang sa tubig at hindi na bibigyan ng pagkain na nagmumula sa lupa. Ganon po ang punong tuyo. Hindi po ganon ang tumatanda sa pananampalataya. Sabi dito, sila ay puno ng dagta at kasariwaan. Kakaiba po sa isang punong matanda, ang sariwang-sariwa pa. Pero ganun po ang punong palma at ganun po ang sedro ng Lebanon. Kahit na may katandaan na, meron pa ring pamumunga. Ano ang mga bungang ito? Kasama sa bunga ng mga matuwid ay ang kanilang testimonyo na may kapangyarihang magdala ng iba sa Panginoon. Mga testimonyo ng katapatan, ng kabutihan niya, ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay makapangyarihan yung kanilang testimonyo sapagkat ito ay naranasan nila sa kanilang buhay, sa kanilang mahabang buhay. Napakaganda pong pakinggan ang testimonyo ng matatanda sa kapatiran po. Nung ako ay batang pastor at naging kabahagi ako ng pagtatayo at pagpapalago ng isang maliit na community church po sa Parañaque, ang Parañaque Bible Christian Church. Ang isa pong naging pastor doon ay ang aking father-in-law, si Pastor Vicente Romano. At ang naging parang superintendent ng Sunday School na matagal ay ang aking mother-in-law, si Dolores Romano. No? Sila po ay pareho ng pumanaw at umuwi na sa Panginoon. Si Papa po last year, no? Si Mama naman kamakailan lang, alam ng iba sa inyo. Sila po ang parang lolo't lola ng aming kapatiran sa Parañaque. At makikita niyo po sa kanilang pagtanda, hindi po nawala ng bunga ang kanilang buhay espiritual. Patuloy ang kanilang testimonyo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Tuwing kami, pagkatapos po ng pananambahan noon sa Parañaque, ang aming buong pamilya po, kasama po yung aking mga hipag, yung mga bilas, mga bayaw, ay nagsasalo-salo po kami ng tanghalian po sa bahay ni Papa at ni Mama. No? At doon po, lahat po ng mga apo ay naroon at kami po ay nagkikwentuhan at pinag-uusapan namin ang mga nangyari sa church kasi galing po kami lahat sa church. At lahat po kami doon ay naglilingkod sa church. Yung isang bayaw ko po, ang chairman ng board, yung isang hipag ko po, ang tumutugtog ng piano, ang aking naging asawa po, si Bebet, ang tumutugtog din ng piano, ako po ang choir director at naging pastor din po ako doon. So lahat po kami ay kaanib at active po kami sa church. So maganda po ang usapan, lalo na pag nagkwento na si Papa at si Mama. Yung kanilang mga testimonyo ng katapatan ng Diyos ay priceless sa amin. Doon po namin natutunan ang katiyakan ng katapatan ng Diyos. Hindi lamang po sa kanila, ngunit sa lahat po ng matuwid na nananampalataya sa Kanya. Mas makapangyarihan ang testimonyo ng mga nakatatanda para sa mga bago pa lang sa pananampalataya o sa mga nag-iisip na tumanggap sa Panginoon.
Madalas mas epektibo sila na humikayat sa pananampalataya kaysa sa mga pastor at misyonero dahil sila ay satisfied customer, ika nga, at hindi salesman. Ang mga pastor at misyonero, kung minsan ang tingin ng iba, salesman kami ng ating relihiyon, ng ating ebanghelyo o ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngunit po yung mga lolo at lola, pag sila po ay tinawag ka, halika at umupo ka rito, kikwentuhan kita ng nangyari sa buhay ko dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Napaka makapangyarihan po ng testimonyong yon. Para sa mga kabataan, ang kanilang mga pagsusumikap ay madalas nakatuon sa kanilang mga karera, sa kanilang karir, mga trabaho nila, yung mga negosyong kanilang tinatayo, ay yung pagbuo ng kanilang mga pamilya, nag-uumpisa sa pagliligaw ng kanilang magiging asawa, sa pagpapakasal hanggang sa sila ay magkaroon ng anak, at pagtataguyod ng kanilang mga tahanan. So pag tayo bata pa, ang ating pong mga kalakasan at pagsusumikap, kuminsan ay dyan nakatuon. At di man sinasadya, hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ng mga medyo may kabataan pa ang paglilingkod sa Diyos at ang pamamahagi ng kanyang ebanghelyo. Ngunit hindi ganyan yung mga tumanda na sa pananampalataya. Lalo na yung mga retirado na sa kanilang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan. O di kaya yung nagpahinga na sa kanilang negosyong itinatag. O yung mga nakapagpalaki na ng kanilang mga anak, graduate na mga anak, kuminsan ay may mga asawa na at may mga anak na rin, yung mga lolo at lola. Kadalasan sila ay may sapat ng panahon upang ituon ang kanilang pagsusumikap sa mga gawain ng Diyos. Totoo din naman, kung tutuusin, na kapag malapit ka na sa iyong pag-uwi sa ating tahanang walang hanggan, mas nag-iiba yung ating paglilingkod sa Diyos sapagkat dapit hapon na ng ating buhay. At bilang na ang mga araw ng ating paglilingkod sa Kanya dito sa lupa. Mga kapatid, huwag po kayong malungkot. Sapagkat para sa isang Kristiyano na tapat at niligtas ni Kristo at pinanahanan na ng Kanyang diwang banal, yung paglapit po ng ating wakas dito sa mundong ito ay hindi po natin dapat ikalungkot, kundi dapat nating hintayin. Ang aking pong father-in-law, mga 2 weeks bago siya namatay, kami po ay kumakain ng lunch sa kanilang bahay. Tinawag niya akong bigla, Pastor BJ, ika niya, ipag-pray mo naman ako. Ano ang prayer request mo, Papa? Sabi ko. Na ako ay kunin na ng Panginoon. Medyo kakaiba po yun. So, hindi ako nakapanalangin kaagad doon dahil medyo parang wala sa lugar, ngunit pinanalangin ko po yun ayon sa kanyang request. 2 weeks after po, kinuha siya ng Panginoon ng tahimik na tahimik sa kanyang pagtulog, katulad ng aming hinihiling sa kanya. Mga kapatid, napakaganda po sigurong welcome ang kanyang sinalubong sa langit. At kung minsan, mas nagiging masidhi at mas mabisa ang ating pagpapakilala na ang Panginoon ay matuwid, sabi nga ng verse 15. Siya ay aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya, ika nga ng salmista sa huling talata nitong salmong ito. Ang aking pong father ay business manager bago po siya naging pastor. At siya po ang naging halimbawa sa aking buhay. At hanggat sa hindi po masyadong naranasan ng aking mga anak, ang aking daddy, ngunit sa kanilang pagkakilala sa Kanya, nakita nila ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Ipinalangin din namin na kung kukunin na siya ng Panginoon, siya ay kunin sa kanyang pagtulog. Mga kapatid, sinagot naman po ang aming dalangin. At ang aking ama ay lumipat sa kabilang buhay ng payapa at walang kahit na anong sakit. Mga kapatid, siguro kabilang yan sa mga biyaya na tinatamo ng mga mananampalataya na tumatanda sa pananampalataya at patuloy na namumunga sa katandaan ng mga matuwid.
Mga kapatid, sa araw na ito na ating inaalala at binibigyan karangalan ang ating mga lolo at lola, at sila na nakatatanda sa atin, hindi lamang po yung lolo at lola. Ako po, matanda na rin. So, idinadalangin ko rin po na sana naman ay makita ko na ang aking mga apo. Pero mukhang malayo pa ho. Pero kung ako po ay biyayaan ng ganito, napakaganda pong plataforma po ang pagiging lola at lolo. Sapagkat diyan nakapagbibigay tayo ng testimonyo na talagang pakikinggan ng mga nakababata sa atin. Sikapin nating matamo ang paglago ng matuwid. Isang pananampalataya na mayabong sa gitna ng mga pagsubok. Isang pananampalataya na matatag at matibay sa kahabaan ng panahon. Angkinin natin ang sikreto ng paglago ng matuwid. Ang tapat na pananahan sa presensya ng Panginoon. Ang patuloy na pananambahan sa Kanya sa gitna ng kapulungan ng mga ligtas. At ang masidhing pag-aaral at pagsunod sa Kanyang banal na kasulatan. Nasahin natin mga kapatid, ang pamumunga sa katandaan ng matuwid. Ang pamamahagi ng ating testimonyo ng katapatan, kabutihan, at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang pagtuturo ng Kanyang ebanghelyo sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapitbahay at kaibigan, at sa lahat ng masisinaga ng liwanag ng isang buhay na pinalago ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nawa ay aming matanggap magmula sa iyo ang paglago ng matuwid, ang sikreto ng mga matuwid, at ang pamumunga sa aming pagtanda bilang mga mananampalataya sa iyo. Nawa, Panginoon, ito ay maging katotohanan sa aming buhay upang sa mga susunod pang salinlahi, O Diyos, ng mga mananampalataya na dadaan sa iyong iglesia, kami ay makapagtestimonyo sa kanila na ang aming Ama, siya ay malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Nawa ito ang maging sigaw ng aming kaluluwa hanggang sa huling panahon ng aming mga buhay, Panginoon. Sa aming mga lolo at lola, pagpalain niyo po sila. Sa aming mga sumusunod sa kanila, nawa ay makita namin ang inyong katapatan sa kanila at ang inyong kagandahang loob sa kanilang buhay. At nawa, Panginoon, hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay ay maipagdiwang namin ang tunay na matapat, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. May the fire of our
have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful, find us faithful, find us At ngayon naman mga kapatid ay samahan niyo ko sa isang panalangin pangwakas. O Diyos na mahabagin sa lahat, kayo po ang manguna sa amin sa aming paglisan sa lugar na aming kinatatayuan ngayon, kung saan man kami nananambahan, O Diyos, sa aming pagpapatuloy ng aming mga buhay sa loob ng pandemyang ito. Nawa, Panginoon, ay maranasan namin ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig na matapat, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kabutihan sa lahat ng umaasa at nananalig sa inyo. Kayo po ang magbigay ng bunga sa aming mga buhay at sa aming paghayo, Panginoon. Dalhin nawa naming lahat ang inyong basbas at pagpapala, ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas, at ang pakikipisan, tanglaw at kaaliwan, Panginoon, ng diwang banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pananambahan na kasama namin sa Green Hills Christian Fellowship sa hapong ito. Magandang hapon po mga kapatid.